Mahilig ba kayo kumain ng toge? Favorite nyo ba to? Hindi nyo ba naisip, may benepisyo ba tong toge na to? Medyo mahangin, parang walang laman. Pero syempre, galing siya sa munggo, di ba? Ang munggo, pag tinanim mo, magiging toge yan. Pero ang munggo, superfood. So, maraming luto ang toge. Ano benefit sa'yo? Ano side effect? Pakinggan nyo. At paano mag-prepare para hindi tayo tamaan ng side effect nito. At pwede ba kainin araw-araw? Mamaya ko, compare natin munggo versus toge. Yan, sarap ng luto. Oh. Ang daming luto niya. Nako, nakakagutom. So, ang toge, kinakain to sa buong mundo, sa Asian countries. Ayan, maraming klaseng luto. Meron din siyang mga vitamins and minerals kasi gulay siya. Diba? Pero ko-compare natin sa ibang gulay din. Tignan nyo, 1 cup ng toge, 27 calories lang. So, pwede siya pampapayat. O, mahangin lang siya, 27 calories. Protein niya, kumpara sa ibang gulay, mataas na ang protein niya, 2.7 grams. Kumpara kahit sa mga spinach, mataas na ang protein niya kasi nga, toge siya. Pero, pag ilalaban mo yung toge na maalsa at mahangin laban sa munggo na solid na ang bigat, eh ito naman kasi munggo, grabe ang protein niya. Hindi siya 2.7 grams, 14 grams of protein siya. Ang taas naman ng calories, 200 calories. Sobra daming protein na ito kasi nga solid siya. Ito, umalsa na siya. So, maraming klaseng mung beans na toge, pero alam natin yung galing sa munggo, di ba? So, yan po. 1 cup, 27 calories. Marami na rin siyang vitamins and minerals. Vitamin C niya, okay na. Vitamin K, marami-rami na rin. May folate, may mga vitamin B's na rin siya. Ayan, no, sarap na luto. Pagdating sa nutrition niya per cup, 27 calories to 31 calories. Ayan o. Vitamin C niya, 18%. Pwede na. Vitamin K para sa buto, 38%. Folate, pwede to. Vitamin B niya, 16%. Meron pa siyang potassium. Potassium niya, 7%. May iron, 5%. So, maganda-ganda na ang nutrition profile. Pero syempre, mas malakas pa rin yung munggo. Pero masarap naman kasi ang luto nito. Very versatile. Glycemic index niya mababa. Hindi nagpapataas ng blood sugar. Oh. Maganda rin siya. Oh. Tapos yung protina niya mataas. Ayan. Oh. 2.7 grams. Mataas ang vitamin C. Tulad na sinabi ko sa inyo, almost 18% yan. Oh. Tsaka ang ganda ng luto. Hindi nyo naman kakainin toge lang eh. Siyempre, pag toge, lalagyan mo ng green bell pepper, may tokwa, lalagyan mo pa ng carrot. So, pag hinalo-halo mo yan, healthy na yan. Siya lang pinaka-base, oh. Ganda ng kulay, oh. Okay, ano mga benefits? Number 1, pampababa ng cholesterol. Yan, oh, sari-saring gulay. Bakit bababa? May mga maliliit na pag-aaral. Okay? Actually, small study lang to na nagpapababa ng bad cholesterol. Maganda rin yan, nagpapataas ng good cholesterol. Hindi pa masyado na pag-aaralan ng toge kasi hindi siya sikat na gulay. Mas sikat ang mga broccoli, mas pinag-aaralan. Pero sa small studies, lower cholesterol. Gulay naman basically nakababa ng cholesterol. May antioxidant, anti-inflammatory benefits. Lahat naman ng gulay, alam natin, nakakababa ng cancer, maganda sa puso, at pampalakas ng immune system, tulad nito. May vitamin C siya, di ba? Pampalakas ng immune system. May ibang minerals, may flavonoids, no? Panlaban ng virus. Minsan yung toge, nilalagay pa sa, di ba, mga noodles, di ba? Pampabusog. Number 5, pwede sa may diabetes. Mababa glycemic index niya, 25 lang. Basta less than 50. Sabihin, kahit kumain ka marami nito, hindi tataas blood sugar mo. Pwede sa may diabetes, sa nagpapapayat, pwede. Sabi ko sa inyo, 27 calories lang. Kaya lang, ang luto, wag lang masyadong prito o ma-absorb ng mantika. Diba? Siguro, lagyan mo na lang ng tissue afterwards para hindi masyadong maraming mantika. Mantika kasi may calories eh.
Sa puso, sa high blood, okay din ang toge. Tulad ng lahat ng gulay, hindi siya nakakasama sa puso, hindi siya nakakasama sa high blood, hindi rin siya nakakasama sa arthritis, pwedeng-pwede siya. Okay, ang bawal maalat, 'di ba? Maalat, noodles, matataba. At meron siyang potassium, Potassium maganda sa blood pressure. Pagkain mayaman sa potassium, either okay sa BP o nakakababa pa konti ng BP. Para sa buto, okay din. Meron siyang vitamin K. Vitamin K niya parang 35% of the daily requirement. Good for the bone. May konting manganese and zinc. Pwede rin yan. Siyempre, lahat ng gulay prevents degenerative diseases tulad ng diabetes, heart disease, cancer, at iba pa. Siyempre, hindi natin masasabi toge lang. Pero generally, hinalo-halo mo yung mga gulay, iba't ibang klase. Pwede. Marami pang ibang plant-based nutrients na hindi pa natin alam. Maraming flavonoids, antioxidant, at maraming luto pwede gawin sa toge. Ngayon naman, pwede ba kumain ng marami, araw-araw? Ito ngayon po yung babantayan nating side effects at dangers. Number 1, kung meron kang allergy sa soy product, bihira lang naman to. Kung may allergy, siyempre hindi ka pwede dito. Ito yung kinakatakot natin. Meron ng mga reports na pag nakakain ng maraming toge, may mga tao nagtatae, food poisoning. Meron nilalagnat, meron nagkakasakit. Bakit? Kasi yung toge sa preparation niya, minsan, basa kasi siya Basa sa pag-store sa kanya, minsan baka nasa palengke matagal na panahon, mabilis siya tubuan ng bakterya. Yan ang problema. Tapos minsan, tayo maraming luto, medyo hilaw o hilaw kinakain, di ba? Minsan nilalagyan as hilaw So maraming bakterya, hindi natin alam, kahit nasa ref na pag matagal na panahon, hindi ganun kalamig yung ref, pwede siya magkaroon ng bakterya, kinain mo hilaw, pwede mag-food poisoning. So delikado sa senior, sa buntis, sa mahina immune system, kung hindi maganda preparation, di ba? Pwede magkaroon ng E. coli, bacteria, salmonella, bacteria, food poisoning, magsusuka, magtatae, nilalagnat. Kaya, kung kayo ay buntis, nagpapa-breastfeed, bata, senior, mahina immune system, nagki-chemotherapy, pwede kumain ng toge, kailangan sure tayong malinis, lutong-luto, at maganda ang preparation para walang salmonella and E. coli. So, moderation is the key. Huwag din sobra dami. Siguro 1 cup to 2 cups, okay lang yan. Isa pang benefit niya para sa tiyan. Maganda siya, pampadumi. Diba? Pampadumi, regular ang pagdumi. Ang pag-store nito, dapat yung toge mismo, pag binili, dapat fresh, maganda yung kulay, hindi siya luma, tapos huhugasan maigi para matanggal yung lupa, matanggal yung mga bakterya. Dinadry muna ng tissue paper bago ilalagay sa isang container na airtight. Tapos lalagay, actually sa freezer na to 2 degrees to 4 degrees. Medyo freezer na ang dating hanggang 5 days pwede. Kasi pag nakalabas lang yan ng isang araw, 2 araw, pwede tubuan ng bakterya, hindi mo pa naluto maigi, may chance lang naman na magtatae yung mga tao. Storage, food safety, very important. Preparation, maraming luto. Pwede sa sandwich, sa salad, spring roll. Maraming klaseng luto ang toge. Pag pinaglaban siya sa munggo, syempre panalo ang munggo. Pero magsasawa naman tayo kung puro munggo ang kakainin. So kung makikita nyo, maraming luto, maraming preparation, napakasarap nito kainin. Depende na lang sa luto nyo. Basta alam nyo yung tamang preparation, so pwedeng-pwede to. Sa diabetes, hindi bawal. Sa may sakit sa puso, hindi bawal. Sa may arthritis, wala rin problema. Pwedeng-pwede to. So, sa mga nagda-diet, pwede rin to. So, sana po, mula ngayon, mas kakain tayo ng toge. I think mura to. Mura at masustansya para sa inyo. Salamat po.